Eto na guys, finally may Infinix Smart 10 na tayo. And yes, 3,000 to 4,000 pesos pa rin yung kanyang presyo, no? And ang tanong, nag-improve ba or may upgrade nga ba from its predecessor? And ilang araw ko na rin kasing ginagamit to. Ngayon, ang tanong, sulit pa rin maggamitin ang mga Infinix entry-level phone. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Realdy Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And napapansin nyo ba itong hawak ko? Napakagandang smartphone, di ba? And this is the Infinix Smart 10. And alam nyo yan guys, na-review na natin Infinix Smart 8, Smart 9, lahat yan pumatok. And ngayon, andito na agad tayo, bilis ng panahon, nasa Infinix Smart 10 na agad tayo. Ito, ilang araw ko nang gamit to, una ko napansin, okay na okay agad yung kanyang chipset sa ganyang kamurang presyo. So, na-excite ako guys, tara, umpisa na itong video na to at gusto kong i-share sa inyo yung experience ko sa phone na to. Okay, so quick specification lang, meron itong Unisoc T7250, 3 and 4 GB of RAM, 64 and 128 of internal storage. Meron din siyang 6.67-inch IPS LCD display na meron ng 120Hz of screen refresh rate. And tinan nyo, naka-punch hole display na rin siya. Plus, meron ditong 5,000 mAh capacity na battery na may 15 watts charging, 8 megapixel main camera, and 8 megapixel selfie camera. For again, nasa around 3,000 plus lang yung smartphone na yan. So ako ilang araw ko nang ginagamit to and all I can say okay or nag-improve yung kanyang chipset compared sa mga dating entry level phone ni Infinix. And syempre guys, basic lang yung laman ng kanyang box. Gaya na lang ng mismong unit na Infinix Smart 10. Ito, gandang-ganda ko sa design this time. And syempre, hindi pwedeng mawala. Meron din pala itong hard plastic case na nagustuhan ko din. At kasama din dyan syempre yung charging brick, charging cable, at yung pin ejector. At syempre, hindi pwedeng mawala yung mismong manual. So sa build quality naman ng phone na to, meron tong plastic back, plastic frame, at syempre glass front. And nakakatuwa kasi ang gaan lang niya, meron lang siyang 187 grams. So sa kanan, dito yung kanyang fingerprint / power button, yung volume rocker, and then pagdating naman sa kaliwa, yung kanyang dual SIM tray na may micro SD slot. Syempre pagdating sa babaan, dito yung kanyang headphone jack, yung mic, yung Type-C port, and yung kanyang main speaker. Pagdating naman sa taas, syempre andito yung kanyang pangalawang speaker. So nakakatuwa na meron pa siyang pangalawang speaker. So usapang display naman, meron tong 6.67 inches IPS LCD display na kung makikita nyo, meron siyang 720p na playback sa YouTube, and meron siyang 120Hz of screen refresh rate, 720 by 1600 pixels, naka wideband L3 nga lamang siya, so hindi tayo makakaroon ng mga Full HD content sa mga streaming platforms. Pero hindi naman ganun kapangit yung kanyang display, accurate naman yung mga colors, medyo pixelated nga lang pag tititigan yung maigi. Guys, pwede pa rin naman to pang nood-nood ng mga movies. So pagdating naman sa display settings, pwede nyo adjust to auto switch refresh rate, or kung gusto nyo mas mabilis is 90Hz or high sa refresh rate. Pero mas okay yung auto para mas makadeploy ng battery. And meron dito up to 700 nits of peak brightness. So ito yung nagustuhan ko dito sa phone na to, kasi ito yung first time nakagamit ako ng entry level phone na mataas yung brightness. Okay, so pumunta naman tayo sa presyo ng phone na to. Yung 3GB of RAM and 64GB of storage nasa around 4,000, and then yung 4GB of RAM and 128 of internal storage is nasa around 4,300, and then yung 4GB of RAM and 256 of internal storage na variant naman is nasa around 4,800. And then pagdating naman sa kanyang color, meron tong steel black, titanium silver, iris blue, and twilight gold. Ito yung pinaka-gusto ko guys, yung parang silver siya na may pagka-titanium din na napakalinis lang tignan, di ba? And yung mga presyo pala na sinabi ko guys kanina is ayun yung mga official price niya. Pero again, pag binili nyo to sa online, for example sa TikTok, sa Shopee, syempre mas mura yan. For example, itong isang to na 364GB variant is nasa around 3,000 plus na lang sa TikTok. So kung talaga mas nagtitipid kayo, mas okay bumili sa online kasi syempre may mga vouchers pa. So mas makakamura kayo. Pagdating naman sa connectivity, nakakatawa guys sa kanyang mobile usage. Meron siyang 4.5G na connectivity. So mas mabilis to kumpara doon sa Infinix Smart 9 na nagamit ko dati. Pero syempre depende pa rin sa lugar nyo, pero at least naka 4.5G na siya. Sa Wi-Fi connectivity naman wala akong problema, both 5 GHz and 2.4 GHz sa kanyang Wi-Fi connectivity. Sa kanyang security naman, meron tong fingerprint and face unlock, and kung makikita nyo, mabilis din talaga, lalo na yung kanyang fingerprint. Other features na nagustuhan ko dito guys, syempre alam naman natin matagal na yung dynamic bar sa mga Infinix phone, pero this time kita nyo ang dami na talaga na nilagay na features kagaya sa charging, stopwatch, at syempre yung nagustuhan ko is yung sa kanyang music na
pwede mo dito kontrolin pag nakikinig kayo ng music at yung kanyang stopwatch mismo na nagustuhan ko din. So para sa akin napaka-cool at napaka-useful din ng features na yan. Sa haptic feedback naman guys, siyempre hindi siya ganun kaganda since entry level phone nga lang to. So ito hindi ko masasabi na ganun kaganda yung kanyang haptic feedback, pero siguro pwede na para sa kanyang price. And actually guys, sa presyo ng phone na to, apakadami po niyang features. Hindi ko lang siya maisa-isa. Kagaya na lang itong Infinix AI Voice, which is yung Pholax na AI assistant, which is gamit na gamit ko rin siya at talagang useful din naman. And isa pa, meron na rin pala itong IP64 dust and water resistance. So syempre pwede siyang accidentally mahulog sa tubig, matalsikan ng mga kape, juice, tubig or kahit ano pang liquid yan. Pero saglitan lang guys, kasi magkaiba naman ang waterproof sa water resistant. So mas maigi kung ipag-ingatan nyo na lang yung ating mga smartphone. So sa processor niya guys, this is powered by Unisoc T7250. Ang kanyang GPU is Mali G57 MP1, 3 and 4 GB of RAM, 64, 128 and 256 of internal storage na eMMC 5.1, Android 15 na Go edition. Ito yung kanyang setting sa Call of Duty, nasa around medium lang karamihan. And pagdating sa gameplay mismo guys, nakakatuwa, meron siyang gyro pero medyo mabagal talaga siya. Pero kung usapang gaming, siguro okay naman na to for basic games kagaya nito. Yun nga lang, katagalan, medyo nakakaramdam lang ako ng konting lag at frame drop. So medyo nahihirapan ako, for example, bumarel dito. Pero yun nga no, hindi kagaya sa Mobile Legends. Ito, mas smooth talaga to pagdating sa Mobile Legends. So yes guys, during gameplay ko dito sa MLA, wala naman ako nararamdaman na kahit anong lag or frame drop. So in fairness no, kung ikaw talaga ay player ng mga ML or ganitong klase ng games, ma-enjoy mo rin. So in short guys, sa iba't ibang klase ng games na tinaray ko dito, kaya niya mostly yung mga hindi masyadong mabibigat na games. So hindi ko na expect or hindi na ako nag-try dito ng mga mabibigat na games kagaya ng Genshin, kasi talagang naglalag talaga siya pagdating dun sa mga high-end na games. And para sa akin naman na hindi ako heavy gamers, na-enjoy ko pa rin maglaro dito ng mga pailan-ilan na games. And ito naman guys yung kanyang score sa Antutu benchmark, umabot ng halos 261,000 plus points. Okay, so isa pang nagustuhan ko pala dito guys is yung kanyang speaker. So pumunta na tayo sa kanyang speaker no. Kung makikita nyo ayan, naka-dual speaker na rin siya. No, and usually no, bibihira lang na may dual speaker sa mga entry level na smartphone no. Pero kayo pa rin ang humusga. Plus lang pala. And yes, sa ganyang kamura, pwede na siya sa mga basic games. Plus naka 120Hz of screen refresh rate at meron pang always on display. So ilang araw ka nang gamit to guys, and ang tanong, sa ganyang kamurang presyo, sulit nga ba talaga? Okay, so narinig nyo naman guys no, yung speaker niya is malakas talaga, buong buo. Kulang nga lang talaga sa base kasi hindi naman siya kasing perfect kagaya ng mga flagship phone na magaganda yung speaker. Pero again no, for its price no, tuwang-tuwa ako sa speaker niya kasi talagang malakas din. Sa camera, meron itong 8 megapixel main, 8 megapixel selfie camera. Kaya niya mag-record ng 2K at 30 FPS, pero talagang wala siyang stabilization. So hindi ko na ipapakita sa inyo dahil maalog talaga siya. Pero pagdating naman sa mga pictures, pop up yung mga colors, pero hindi nga lang siya ganun ka-sharp and detailed. So may times na may mga moist pa, tapos parang medyo madilim yung kulay. And napansin ko rin na hirap siya minsan mag-focus sa mga subject. Pero kaysa kung i-compare mo yung camera ng phone na to sa mga dating entry level phone, kahit pa paano, mas umokay na yung mga camera ng mga phone ngayon kumpara sa dati. Kasi sa around 3,000 plus meron ka nang makukuha na matinong camera kasi kahit yung selfie niya is okay lang din. Pero huwag kayong ma-expect ng todo-todo pagdating sa camera ng phone na to. Sa battery naman niya meron itong 5,000 mAh capacity, 15 watts na charging speed, at ang kanyang charging time is from 10% to 100% is inaabot ng halos 2 hours and 35 minutes. So yun guys no, matagal at makunat yung battery niya. Yun nga lang, matagal din talaga siya mag-charge. So I think guys itong phone na to is perfect for backup phone, lalo na talaga na napakakunat ng battery niya. As in, ginagamit ko siya maghapon, the next day meron pa ako mga 40%. So ganun kakunat yung battery ng phone na to. So overall guys, after using this smartphone for almost a week na, ang masasabi ko lang is okay na tong phone na to. For example, gagawin mo lang backup phone, or kaya naman kailangan mo talaga ng phone pero on a budget ka at ang budget mo lang is around 3 to 4,000 pesos, talagang enough na yung specs na ibibigay sa inyo ng phone na to. Pero syempre guys, hindi ko naman sasabihin na sobrang perfect ng phone na to kasi nga entry level lang to. So sa ganyang kamurang presyo, expect nyo na hindi ganun kagandahan yung kanyang camera, hindi rin to perfect for gaming, and lalong-lalo na hindi rin ganong kabilisan o hindi kaganda yung kanyang display. Pero kung i-compare mo tong phone na to sa ibang brand na kapresyuhan nito, masasabi ko na talagang mas sulit to at hindi siya overpriced kagaya sa ibang mga brand ng smartphone. At ayun lang guys, no, maraming salamat sa inyong lahat. Kung may gusto pa kayong i-reviewin ko na phone, comment down below. At kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up at syempre huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!